Gusto mo bang lumago ang iyong negosyo? Yung tindahan, ang iyong sari-sari store from here? At maging ganito? At maging ganito! Kung gusto mo yan, huwag kang aalis at sasabihin ko sa'yo ang sikreto. Let's go! Tuturo ko sa inyo ay purely ginawa ko na, at kapag ginawa nyo, siguradong mangyayari at magkakatotoo. Depende na lang kung paano niyo i-apply at pagtiyaga ang gawin ito. Kasi mula pa lang, ganito pa lang yan ang negosyo mo. So, kailangan mayroon ka na kaagad na naiisip at mayroon ka ng vision na magiging wholesaler ka pagdating ng panahon. Siyempre, pag gusto mong lumaki ang iyong negosyo, maging supplier ka, maging wholesaler ka, ang una mong ipa-priority is magkaroon ka ng bank account. Mag-open ka ng isang bank account sa isang bangko na within your community na pagkahapon ay pwede mong i-deposit ang iyong mga sales. Bakit? So guys, mahirap po mag-stock ng pira sa loob ng inyong tahanan. Mga mapagsamantala yung mga tao, di natin alam. Ganyan lang. Hold-upper pala, scammer pala, magnanakaw pala. So what if ang sales mo ng maghapon at magdamag ay biglang ninakaw? Balik ka sa simula. So dapat mayroon po tayong bank account na paglalagyan ng iyong daily sales. Then secondly, di lang po bank account, dapat po mayroon ka ring checking account. Checking account like this one. Anong purpose? Malaki po ang ginagampanan ng checking account sa paglago ng iyong business. So, checking is good. Pag nababantayan mo, nagagamit mo ng maayos, napakagandang kagamitan ito na ipiniprovide sa atin para lumago ang ating business. So, ayun mga idolo. Ano ba ang chiki? So, ang chiki po ay isang negotiable instrument na i-issue mo sa iyong bangko in order na binibigyan mo siya ng utos na bayaran ang isang amount na nakapangalan kay bearer. So, ang bearer po dito, pag in-issue po natin yan siya sa ating supplier, is your supplier. So, ang sikreto dito mga idolo, kapag mayroon po kayong chiki, may mga supplier po na nagbibigay sa inyo ng mga term. At ang isang requirements po dito ay dapat mayroon kang checking account. Dapat po nating tandaan na ang mga supplier ay may kanya-kanya pinapatupad na mga term of payment. So, mayroon 5 days, 7 days, 15 days, may 30 days, may 1.5 month pangang term na naibibigay sa amin. So, lahat po yan ay nagre-require na dapat po ay mayroon kayong checking account. The third one, mga idolo, is you have to connect with your supplier. Kausapin niyo po ang inyong supplier. So, naalala ko po nung bago pa lang po kami nag-open, pinupuntahan ko pa po sila sa kanilang mga lodging house para po makapag-order po kami ng aming paninda. So, ang mindset namin, bibili kami direkta doon sa supplier. So, kaya inaalam ko kung saan nagla-lodge. May makita man akong panel na binababaan niya yung isang malaking tindahan. Personal, pinupuntahan ko, kinakausap ko yung ahente, nihingihan ko ng cellphone number, inaalam ko kung anong mga dala nilang produkto. Kakausapin nyo siya, hingin mo yung contact number nila, anong product na dala nila, anong schedule nila every week, anong araw sila dumarating. So, kung every 2 weeks sila, may every month din ng mga panel kasi na nagbibiyahe, every month, once a month, mayroong twice a week, mayroong every week yung biyahe. So yan yung mga schedule ng mga panel depende sa dala nilang product. Ayun mga idolo, kapag nakabuild ka na ng magandang report with your supplier, so pwede mo na silang unti-unting kausapin regarding sa kanilang mga term of payment kung mayroon man sila. I-detail ko na lang, checkin ko lang. Wala kasi akong cash eh. I-detail ko lang. Para pag deposit mo by Monday, so, yun ang discard mo. So,
Magtatanong yan sila, so mayroon ba kayong checking account? So that time, pwede mo na kung ibangga, ipakita ang iyong checking account. Kaya nauuna, dapat mayroon kayong checking account. So since na regular na ang pag-supply sa iyo ng mga product at meron ka ng mga term na nakuha sa mga supplier, sting. Sting po. $75. Thank you, boss. So, ang next na pagkakaabalahan mo, guys, is yung number 4 natin is regularly monitor your stock. So, dapat palagi nyo na monitor yung mga fast-moving stock. Yun yung dinadamihan natin ng order at saka mga hindi naman mabilis, binabawasan mo para pagdating ng pagbayad mo is paubos na rin ang iyong stock. Is busy. Panghuli mga idolo, Order within the capacity of your store to sell your merchandise. So, huwag po tayo mag-order ng isang paninda ng marami sa isang panel na hindi mo mapapaubos within your approved term of payment. So, kung 1 week ang term of payment mo, dapat ang orderin mo po is good for 1 week na dapat mo mapapaubos mo ang iyong paninda. So, para hindi ka po ma-stockan ng pira sa isang item, so, umiikot na po talaga ang iyong paninda. So, dapat may laman pa yung shelf mo, din-order ka pa ulit para sa ilalagay mo sa iyong bodega. Para yung shelf mo, hindi naman nabablangkuhan. So, kapag nagawa mo yun, guys, kapag na-manage na po natin yun, guys, magagamit po natin yung mga puhunan natin doon sa mga panel na nagre-required ng cash-to-cash basis. So, may mga panel pa rin po kasi na hindi sila nagbibigay ng term of payment. Like, for example, dito sa amin, yung Hinebra San Miguel, cash-to-cash po yan. Yung Red Horse Bear, cash-to-cash po yan. So, dapat po doon natin nilalaan yung cash natin. So, as long as na mayroong magbibigay ng term, go for it. Basta, just order within your capacity to sell. Once again, Papa Mills Vlog here in YouTube channel. Subscribe naman po kayo sa aking channel para maging updated po kayo sa ating mga new uploads.